Dear Miss Amy. Minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy. Kahit sa bawat halik niya'y ramdam ko ang pangil na nakatago. Dear Miss Amy. Minahal ko siya kahit ang kamay niya'y laging may dugo. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Dear Miss Amy. Nay! Tay! Buksan niyo po itong pinto! Kuya! Saan ka nanggaling? Nay! Tay! Lolo! Nandito na po si Kuya! Anak, bakit ngayon ka lang bumalik? Diyos ko, alalang-alala na kami sa iyo. Saan ka ba nagpunta, anak ko? Nay! Sorry po. Sana nakinig na lang ako sa inyo. Diyos ko, anak ko, kumusta ka? Yan pa rin ang suot mo damit, anak. Ano bang nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Ayos po ako, Nay. Nakabalik na po ako. Patawad po. Sandal... Paul! Anak! Bakit? Bakit may dala kang sanggol? Tay, anak ko po siya. Si Mariel. Anak? Paano mo naman naging anak yan, kuya? Saan mo napulot yung batang yan? Kasi... Basta anak ko siya. Anak namin siya. Tumabi kayo! Kami! Tay, sandali ho. Ako na muna ang kakausap kay Paul. Oo nga, tay. Baka magkainitan lang kayo ulit at umalis na naman si Paul. Kami na lang po kakausap sa kanya. Hindi nyo naiintindihan ang nangyayari. Iwan nyo muna kami. Pag-uusapan namin ito. Sandali lang, kuya. Yung sanggol mong dala, sobrang puti. At saka, kulay dilaw yung buhok. Paano mo naging anak yan? Hindi ako nababaliw. Totoong sinasabi ko. Anak ko siya. Nababaliw na yata si Kuya, Nay. Ano ba, Ben? Manahimik ka na nga. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ng kuya mo? Pagsasalitaan mo pa ng ganyan. Nasabi ko lang naman eh. Ang mabuti pa, pumasok ka na muna dito sa loob. Pag-usapan natin yun mamaya. Hindi! Iwan nyo kami. Kailangan naming mag-usap. Pero, Lolo, totoong sinasabi ko. Anak ko po ang sanggol. Anak namin siya ni Halia. Halia, Sinasabi ko na nga ba? Hindi nga ako nagkamali. Nakipagtanong ako sa isang diyosa ng bangkilan. In behalf of Miss Amy, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala ito si Miss Ligaya upang magsalaysay sa inyo ng kwento natin para sa episode na ito. Abangan po natin si Miss Amy sa mga susunod nating video, ha? Siguradong mamahalin niyo rin siya bilang bagong narrator na maghahatid sa inyo ng mga bagong kwento sa channel na ito. O siya, hindi tayo magpapatumpik-tumpik pa? Narito na po ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Amy, pati na rin sa lahat ng tagapakinig ng bagong channel na ito. Ako nga po pala si Paul at isa akong albularyo. Bata pa lamang ako, naturuan na ako ng aking lolo Max sa sining ng panggagamot, pati na rin sa mga lihim ng halamang gamot at mga ritual na hindi basta-basta natututunan ng karaniwang tao. Dahil dito sa aming baryo, kilala ko noon bilang binatang albularyo. Ngunit hindi ko inakala na ang pangalang iyon ay hindi magtatagal. Makalipas lamang ng ilang buwan, nagbago ang pagkilala sa akin. At ngayon kilala na rin ako sa katauhan ng albularyong nakipagtanan sa Diyosa ng bangkilan. Ang dahilan ko bakit Miss Amy ay iyon ang nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Noong araw na yon, hindi madali ang buhay ko bilang isang albularyo. Lalo na't kasama sa aking tungkulin na pangangalaga sa mga lihim ng kalikasan. Mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ngunit sa kabila ng aking kabataan, tila pinili ng tadhana na ilapit sa akin ng isang pangyayaring kakaiba at nakakatakot.
Isang pangyayaring magbabago sa aking buhay at higit sa lahat, magbubukas sa akin ang pinto sa isang lihim na mas malaki kesa sa lahat ng natutunan ko mula sa aking lolo. Samahan niyo po ako, Miss Amy, sa bawat hakbang ng aking karanasan. Mula sa aking simpleng buhay, hanggang sa araw na iyon na susubukin ang lahat ng aking natutunan sa pinakamadilim na paraan. Ay, Gina, narinig mo pa? Ay, may bagong salta raw sa baryo. Ang puti-puti ng balat, parang Amerikana ang kulay ng buhok. Ha? Talaga? Ay, saan mo naman narinig yan, Donna? Totoo. Nakita ko nga nasa may ilog. Aba, sinasabi ko sa'yo, napakaganda. Naku, mahihiya kang tumabi sa ganda ng kutis niya. Aba, sandali. Baka yan ang tinutukoy ng mga tambay sa kanto. Yung dalaga raw na mahaba ang buhok at blonde. Yun na nga. Ay, sabi ko sa iyo napakaganda naman kasi talaga. Kahit nga pamangkin ko nababanggit na rin yun. Ay, saan ba nakatira? Bakit hindi ko napapansin? Aba, yan ang hindi ko alam. Basta madalas ko lang napapansin na nasa ilog, nakatambay doon. Napapansin ko tuwing naglalaba ako. Hoy, Maring Jenna, Maring Donna, manahimik nga kayo. Hindi makapag-concentrate yung anak ko sa kadaldalan yung dalawa. Ay, pasensya ka na, Mare. Eto kasi si Jenna, nahuhuli lagi sa balita. Basta kayo tigilan nyo na yung walang kwentang usapan. May mga pasyente si Paul, naririnig ang mga kwentuhan nyo. Ay, ano naman? Wala namang masama sa sinasabi namin, Mare. Ayan nga at pinupuri pa nga namin yung dayong mestiza sa baryo natin. Shh! Tahimik! Nandito yung babae. Huwag kayong maingay, Aling Donna. Tingnan nyo nga kayong dalawa. Kung narinig kayo, nako, mapapahiya tayo. Huwag na kayong maingay, ha? Hanep, kuya. May chicks ka, oh. Manahimik ka nga dyan, Ben. Mamaya ikaw ang marinig eh. Magandang araw po. Ako po si Halia. Nandito po ako dahil gusto ko sanang magpagamot. Magandang araw, Halia. Ako si Paul. Albularyo ng baryo. Ano may paglilingkod ko sa inyo? Masakit kasi ang katawan ko ilang araw na. Nagbabaka sakali lang ako na baka matulungan mo akong mawala ito. Yun. Oo naman. Eto, maupo ka. Tamang-tamang dating mo. At malapit na ako matapos. Maupo ka na lang muna sa tabi at pagkatapos nito ay gagamutin na kita. Salamat. Nanay, sobrang ganda. Parang diwata. Manahimik ka nga dyan. Isa ka pa eh. Oh, huling pasyente na po siya, ha? Kailangan na magpahinga ng anak ko. Pag may dumating pa, masabi na sa susunod na linggo na lang ulit magbubukas. Salamat, ay. Wala ka na ba, anak? Nga pala, hindi ka maggagamot ng Sabado, kaya sa susunod na linggo na lang. Parating ang Lolo Max mo noon. Okay po. Nanay, pasuyin na po ako sa bata. Nagamot ko na po siya. Bigyan niyo na lamang po siya ng reseta kong halamang gamot. Sige anak, ako nang bahala. Aliyah, ikaw na. Halika, maupo ka dito sa katapat kong bangko. Sige. Nung araw na yon, Miss Amy, pagkatapos niyang maupo sa harap ko, hindi ko naiwasang mapatingin sa kanya ng mas matagal. Hindi lang basta maganda si Halia. May kakaibang aura siya. Parang may liwanag na lumalabas sa kanyang presensya kahit simpleng araw lang sa baryo. Ang kutis niya ay maputi at lalo pang lumalambot sa liwanag ng hapon. Ang buhok niya, mahaba, dumadaloy sa kanyang balikat na parang alon sa dagat. At sa ilalim ng araw ay nagmistulang mga gintong hibla. Ngunit ang higit na tumatak sa akin ay ang kanyang mga mata. Kulay tsokolate ang mga ito, pero may lalim na hindi madaling maunawaan. Kahit ang kanyang mga labi manipis at maayos ay may kakaibang dating. Nang ngumiti siya ng banayad, ramdam ko na kahit sa ngiting iyon ay may taglay na kakaiba. Habang inihahanda ko ang mga halamang gamot at ritual na gagamitin sa gamutan, hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Ang postura niya ay tuwid at maayos, pero bawat galaw niya ay banayad at maingat, na para bang alam niya ang epekto ng kanyang presensya sa paligid.
Hahawakan ko ang pulso mo, ha? Para malaman natin kung nadamyuhan ka ba o may iba ka pang karamdaman. Oo naman, walang problema. Mukhang ayos naman ang pakiramdam mo, Halia. Siguro ngalay lang yung pananakit ng katawan mo. Mas mabuti kung magpahinga ka ng sapat araw-araw. Ganun ba? Sige, salamat. Walang anuman. Habang nakatitig siya at nakikipag-usap sa akin na mahinahon, ramdam ko ang kakaibang init sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag, Miss Amy, pero halo iyon ang paghanga at pagkamangha. Para bang dama ang bigat ng enerhiya niya. Hindi sa masamang paraan, kundi sa paraang nagtulak sa akin na itanong sa sarili ko kung bakit siya napakahalaga sa araw na yun. At habang iniayos ko ang mga halamang gamot, napansin kong bawat galaw niya ay may ritmo. Bawat salita niya ay may kulay at tunog na mahirap kalimutan. Sa paningin ko noon, para siyang sining na hindi basta makikita sa isang karaniwang araw sa baryo. Kahit sa simpleng pagtindig at mahinahon niyang boses, ramdam mo ang presensya niya. Isang presensyang alam kong mananatili sa isip at damdamin ko. Kahit lumipas pa ang maraming taon. Maraming salamat ulit, Paul. Mauna na ako, ha? Wala yun. Ingat ka sa pag-uwi, Halia. Sige, salamat. Aba, bakit kaya nandito siya? Mukha namang matatas magsalita ng Tagalog kung Amerikanang dayo, ano? Oo nga. Tsaka parang hindi naiilang sa baryo. Tingnan mo, nalaman nga agad itong albularyo. Mukhang naniniwala pa pati sa albularyo. Grabe kakaiba ka, kuya. Biruin mo, ikaw pa ang pinuntahan dito nung magandang babae. Halos lahat ng mga kaibigan ko. Sinubok kung saan nila makikita yun eh. Loko ka. Nagpagamot naman siya kaya pumarito. Nagpagamot? Wala namang sakit. Sus, ikaw talaga ang pakainom dito, kuya. Hindi mo ba napapansin? Sa'yo lang nakatingin mula nung dumating. At yung mga ngiti. Hanip, kakaiba. Ikaw na talaga, kuya. Jackpot ka lagi. Manahimik ka dyan. Puro kakalukohan. Ben, tigilan mo na yung pangungulit mo sa kuya mo. Pumarito ka, magdampot ka na lang ng basura, mabuti pa. Grabe. Napakaganda talaga. Parang kaya kang mapasunod sa titig pa lang. Ay, ano pa? Kinikilabutan tuloy ako. Abay, bakit naman? Aba, hindi mo ba nararamdaman yung kakaibang presensya niya? Ay, basta, hindi ako kampante sa babaeng yon. Oy, Aling Donna, Aling Jenna. Awat na po kayo. Kayo na lang pong tao dito, oh. Uwi-uwi din pag may time. Abay, grabe ka naman, Ben. Ay, napapakwento lang naman eh. Kwento. Chismis na yan eh. Ben, loko ka talagang bata ka. Wala kang galang sa matanda. Nagbibiro lang naman po eh. Nagbibiro. Ay, tigilan mo ako. Hampasin kita nitong walis tingting. Ay, aray ko, Nay. Yan. Oo na, Nay. Maglilinis na nga po eh. Sige na, Mare. Uwi na kami. Umuwi nga. Hindi man lang dumampot para maglinis. Dumayo lang talaga para makichismis. Kakaiba. Loko talaga to. Ano pa bang mapapala mo dyan sa kapatid mo kundi puro kalukuhan? Kaya nga po, tatay. Sisimulan ko na rin magpahinga, tay. Paiwan ko na po muna kayo. Ay, sige lang, anak. Pagkatapos ng mahabang araw ng gamutan, Miss Amy, ramdam ko ang pagod sa bawat buto ng aking katawan. Kaya napagpasyahan kong magpahinga sandali sa loob ng aming bahay. Humiga ako sa kama at ang katawan ko ay tila humihingi ng katahimikan. Pero kahit gaano ako kapagod, hindi ko maiwasang maisip si Halia. Bawat kilos niya, bawat ngiti niya, bawat mahinahong salita, paulit-ulit sa isip ko. Minsan naiisip ko pa, baka nga nakangiti siya sa akin na parang may lihim siyang alam. Napatanong tuloy ako, kailan kaya kami muling magkikita? Sana magkaroon kami ng pagkakataon na muling makatulong sa kanya. At baka sa susunod, may mas malalim pa akong matuklasan tungkol sa kanya.
Kinabukasan, nagdesisyon akong pumunta sa gubat upang mangalap ng mga halamang gamot. Maaliwalas ang araw at ang mga huni ng ibon ay tila musika sa pandinig ko habang naglalakad ako sa makapal na damo at malalaking puno. Maingat ang bawat hakbang ko. Iniiwasan ko ang mga tinik at sanga na pwedeng makasugat sa paa. Habang nag-iikot, napansin ko ang isang malaking puno. Isang bangkilan. Ibang dating nito, Miss Amy. Para bang may kakaibang inirihiyan na nagmumula sa paligid. Marami itong hiwa sa katawan. Tila ba tinangkang putulin o sugatan. Ang mga sanga naman ay parang hinati-hati pero nanatiling buhay ang puno. Lumapit ako at pinagbasta ng bawat detalye. Ramdam ko ang kakaibang lakas nito. May presensya na tila nagbabantay sa paligid. Tahimik, pero mabigat ang katahimikan sa ilalim ng mga sanga. Para bang may matang nakatingin sa akin, kahit wala namang tao. Habang nakatitig ako, malinaw sa akin na hindi ordinaryo ang punong ito. Parang bawat sugat at putol ng sanga ay may dalang kwento. At sa isang iglap, napansin ko ang kakaibang linya sa paligid ng katawan nito. Parang bakas ng itak. Marka na tila nagkukubli ng isang lihim na matagal nang inilibing. Hindi ko alam kung bakit, Miss Amy, pero kinabahan ako. Kasabay ng kaba, dama ko rin ang hiwaga ng lugar. Bumilis yung tibok ng puso ko. At sa mga sandaling iyon, alam kong ang puno ng bangkilan ay hindi basta puno lamang. May kwento ito. May lihim at marahil balang araw. May malaking kinalaman sa akin. At kay Halia. Paul, nakikipag-usap ka ba sa puno? Halia? Ano ka ba? Nagbibiro lang ako. Kahit ako, kinakausap ko rin minsan ng mga puno. Alam mo, kahit parang wala silang buhay sa paningin, nakikinig sila sa atin. Nauunawaan nila tayo. May buhay naman kasi ang mga puno at halaman. Talaga? Palagay mo? Oo naman. Kaya nga nakakalungkot na may gumagawa ng ganito sa mga puno. Nakakaawa silang tingnan. Kung makakapagsalita lang siguro sila, sisigawan na nila lahat ng tao. Huwag kang mag-alala. May mga nangangalaga rin sa kanila na pwedeng ipaghiganti sila sa mga taong gumagawa ng masama. Ha? Nangangalaga? Huwag mo nang pansinin ang sinabi ko. Ano nga palang ginagawa mo dito? Naghahanap lang ako ng mga halamang gamot. Pero nakita ko itong puno ng bangkilan na parang kinawawa ng tao. Sugatan, pinutol-putol ang mga sanga. Kaya nakapag-usap lang ako sa kanya. Ibig mo sabihin, kahit maraming masamang tao sa mundo na walang pakialam sa kalikasan, may ilan pa rin na katulad mo. Napakaswerte ko naman at nakilala kita. Bakit naman? Mahal mo ang kalikasan. Hindi lahat ng tao ganun, Paul. Kung sa bagay, sa baryo pa lang na ito, maraming puno at halaman na walang habas sa pinuputol. Hindi naman nagtatangkang magtanim ng kapalit. Putol lang ng putol. Sinabi mo pa. Sana nga maraming tao ang kagaya mo, Paul. Maraming salamat. Pero siguro, dala rin ang pagiging albularyo ko. Sabi nila, kapag marunong ka manggamot, nakikita o nararamdaman mo ang ibang bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Para bang obligasyon ko sa kalikasan, sa mga nilalang na hindi makapagsalita at hindi maipagtanggol ang sarili. Alagaan sila at kausapin para kahit papaano, makapagbigay ako ng konting enerhiya sa kanila. Ang ganda ng nasa isip mo, Paul. Parang may sinasabi yung puno. At ramdam ko rin yun. Parang gusto niyang maunawaan ng tao ang sakit at hirap niya. Oo. At sa tuwing pinipilit putulin, kahit ang pinakamaliit na sanga, nakakasakit sa puso. Kahit simpleng halaman lang, may buhay na nakasalalay sa paligid. Yung mga ibon, insekto,
Pati ang lupa. Lahat apektado. Alam mo, baka kung maririnig ka talaga ng bantay ng puno ng bangkilan, paniguradong ililigaw ka at dadalhin ka sa kanilang mundo. Hindi naman ako tututol pag nangyari yon. Talaga? Biro lang. Basta sana nga naririnig nila ako. Para kahit papano, maibsan ang galit nila sa tao. Dahil hindi naman ako nag-iisa. Marami pa rin mga taong may pagmamahal sa kalikasan. Kagaya mo, hindi ba? Oo naman. Nga pala, pwede bang magtanong? Oo naman. Naisip ko lang, ang bata mo pa kasi, paano mo nalaman ang pagiging albularyo? Yun ba? Natutunan ko sa lolo ko. Ang totoo, hindi ko talaga gustong maging albularyo. Gusto ko sana maging agriculturist. Yung nangangalaga sa likas na yaman ng lupa. Oh, bakit naging albularyo ka? Hindi naman kasi lahat ng gusto natin, gusto rin ng magulang natin. Isa pa, matanda na si lolo. Siya lang ang albularyo sa baryo namin. Kaya kailangan niyang may masalina ng kaalaman. Ayaw ko rin si Ben ang gawin ganun. Dahil alam ko may iba rin siyang pangarap. Ibig mong sabihin, pinili mong maging albularyo para sundin ang lolo mo at isang tabi muna ang pangarap mo? Ganun na nga. Pero ayos lang naman. Nasasanay na rin ako. Sa ganitong gawain, marami rin akong natutunan tungkol sa mga halaman at napapalapit din ako sa kanila. Kaya pala, ang pagkatao mo, hindi lang basta albularyo. Pati sa puso mo, ramdam ang pagmamalasakit. Ganun na nga siguro. Hindi lang ako nakakaunawa. Natutuwa ako. Parang mas masaya ang araw ko ngayon kasi nakilala kita sa ganitong paraan. Gusto ko pang manatili dito sa paligid mo. Huminga ako ng malalim pagkatapos niyang ngumiti, Miss Amy. Hindi dahil sa pagod kundi biglang gumaan ang loob ko. Parang may init na dumaloy sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Simple lang yon pero totoo. Tuwa. Hindi ako madalas makaramdam ng ganoon kapag nakikipag-usap. Karaniwan ay trabaho, gamot at gawain. Pero sa kanya, iba. Ang mga salita niya tungkol sa mga puno, ang tawa niyang parang may bahagyang pagkakaunawa at ang paraan ng pagtingin niya na hindi kailanman nagmamaliit sa mga bagay na pinapahalagahan ko. Lahat iyon ang nagpaangat ng loob ko. Nga pala, Halia, okay lang ba kung aayain kitang maghapunan sa bahay mamaya? Sa bahay niyo? Oo naman. Sige, pupunta ako, Paul. Salamat sa imbitasyon. Hindi ba makakaabala sa'yo? Okay lang naman kung tatanggihan mo ako, Halia. Hindi naman ako abala, Paul. Ayos lang talaga. Masarap din sigurong makilala ang pamilya mo. Sige, salamat. Sandali. Bakit parang nahihiya ka naman yata? Oo, medyo nahihiya lang talaga ako eh. Baka magmukha akong bastos sa'yo kasi inimbitahan na lang kita bigla. Huwag kang mag-alala. Wala namang problema sa akin. Natutuwa pa nga ako sa pagiging magalang mo. Ganun ba? Nako, salamat naman kung ganun. So, paano ba yan? Mauna na muna ako. Kita lang tayo mamaya sa hapunan. Halia? Sige, ingat ka pa uwi. Salamat. Ikaw rin. Salamat ulit at pumayag ka. Wala yun, Paul. Sige na, umuwi ka na at mukhang uulan pa. Baka abutan ka pa sa daan. Ikaw ba? Hindi ka ba uuwi? Gusto mo ihatid kita? Nako, hindi na. Malapit lang ang tinutuluyan ko rito. Sige na, mauna ka na. Ganun ba? Sige, mauna na ako. Hindi ko akalain, Miss Amy, na mapapapayag ko si Halia ng araw na yon. Kaya naman habang naglalakad ako pa uwi,
Pakiramdam ko ay lutang ako. Tila wala sa sarili. Bawat hakbang ay magaan. Parang lumilipad lang sa ibabaw ng lupa. Ang isip ko ay paulit-ulit na bumabalik sa ngiti niya. Sa mga mata niyang may liwanag at sa paraan ng pagtanggap niya sa imbitasyon ko. Napapangiti ako kahit mag-isa lang ako sa daan. Parang panaginip ang nangyari. Hindi ko inaasahan na sa isang simpleng paanyaya, sasang-ayon siya at pupunta pa sa hapunan sa bahay namin. Bumilis ang tibok ng puso ko at ramdam ko ang kakaibang pananabik. Isang uri ng excitement na matagal ko nang hindi naramdaman. Habang naglalakad, iniisip ko kung paano ko siya mapapasaya sa hapunan. Ano kaya ang paborito niyang ulam? Paano ko ipapakita ang kabutihan ko sa kanya? Hindi lang bilang albularyo, kundi bilang isang tao na may malasakit sa kalikasan at sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Parang biglang luminaw ang paligid. Ang hangin, ang amoy ng mga puno at ang mga huni ng mga ibon. Lahat yon ay sumabay sa ngiti ko. At doon, Miss Amy, siniguro kong hindi lang magiging espesyal ang gabing yon, kundi sobrang espesyal hindi lang para sa akin, kundi para rin sa kanya. Nanay! Tatay! Ben! May sasabihin ako! Oh, ano yun, anak? Inimbitahan ko si Aliyah dito sa bahay para sa hapunan mamaya. Oh, anong sabi niya? Pumayag po siya. Pupunta raw siya dito mamaya. Talaga? Aba naman, ang saya ko. Halika rito, Paul. Naku, nakakatuwa ka naman, anak. Sa pagkagaling mong yan, kahit ang kagandahan ni Haliyah ay napapahayag mo. Wow, grabe yan. Ibang klase ka na talaga. Bigyan mo naman ako kahit konti lang, kuya. Puro ka naman kalokohan, Ben. Nga pala, lutuin po natin ang mga bagong pitas sa gulay ni nanay. Pakiramdam ko mahilig siya sa gulay eh. Siguro. Nature lover din siya gaya mo, kuya. No? Ganun na nga. Nako, hala sige, tayo na't magluto ngayon. Magpapakilala ang dalaga kay Paul sa atin kaya dapat espesyal ito. Wow! Tapos nung ako, tinapo ang ulam. Grabe! Di ka pata sa anak mo, Nay. Paano kung sino-sino namang mga babaeng dinadala mo dito linggo-linggo? Iba-iba pa. Sino ba naman ang matutuwa nun, Ben? Hay nako! Magbagong buhay ka na kasi, Ben. Magseryoso ka na sa buhay mo. Lo, nauwi na sa akin ang usapan. Sige na. Pasok na nga tayo, magluto na lang tayo ng maigi. O ano, iiwas ka ngayon? Totoo naman kasi, anak. Checkboy ka. Ayan tuloy. Pag may dinadala kang babae dito, hindi ko alam kung babatiin ko ba. Kasi nasa isip ko, sa susunod na araw, iba na naman ulit. Tayo naman. Sasapawan mo pa sila, nanay eh. Bata pa naman kasi ko. 25 pa lang ko, no, tay? Tsaka wala naman akong balak mag-asawa. Sus! Sabi mo lang yan, Ben. Oh, hey, mukhang masaya kayo ah. Anong meron at ang laki ng mga ngiti ninyo, lalo na ikaw ha? Paul, apo. Nako, nagkakatuwaan lang po. Sus naman, Paul. Pababa pa lang ako nagsasakyan ay naririnig ko na ang ingay. May espesyal na bisita bang paparating sa bahay? Nako, tay. May inanyayahang dalaga si apo mo para sa hapunan mamaya. Alam niyo naman siya na maila pagdating sa babae. Kaya heto, nagkakatuwaan kami. Buti pala tandito kayo, tay. Sakto. Makikilala talaga siya ng buong pamilya. Wag niyo naman siyang masyadong gawan ng tanong. Wala naman kaming relasyon. Pinaanyayahan ko lang siya. Ay, hindi ba? At doon din naman ang buntabo. Hayaan mo siyang masanay agad sa amin. Oo nga, kuya. Kunwari ka pa eh. Liligawan mo rin naman pagkatapos. Basta. Wag niyo naman siya takutin. Baka mamaya hindi niya na ako payagang manligaw. Oh, ay di. Inamin mo na nga na manliligaw ka na, anak. Talaga nga naman. Binata na ang apo ko. Kung sa bagay 28 ka na. Pwede ka nang mag-asawa kung iisipin. Si Lolo naman. Asawa agad? Uy, sinabi ko lang naman, iho. Habang papalapit ang gabi, Miss Amy, nagsimula na kami sa paghahanda ng hapunan.
Ang bahay namin ay napuno ng amoy ng nilulutong ulam. Si Nanay Emma ay abala sa kusina. Maingat na pinipili ang pinakamagagandang sangkap at tinitiyak na bawat putahe ay maayos ang luto. Si Tatay Manuel naman ay tumutulong sa pag-aayos ng mesa. Maingat na inlalagay ang mga plato at baso. Habang si Ben ay abala sa pagdadala ng mga upuan at ilang dekorasyon para maging komportable si Halia. Ako naman, tumutulong-tulong ako sa simpleng paraan. Pagbabantay sa apoy ng kalan, paghuhugas ng ilang kagamitan, at pag-aayos ng mga gamit at halamang ginagamit sa pagluluto. Hindi ko mapigilan ng excitement sa dibdib ko. Habang ginagawa ko ang bawat hakbang, iniisip ko si Halia. Paano siya tatanggapin sa aming bahay? At paano niya mararamdaman ang kalinga at init ng aming pamilya? Dahil mahalaga kay nanay ang bawat detalye, pinili namin ang mga plato at tasa na pinakamaganda. Tiniyak naming malinis ang mesa. At kahit ang pinakasimpleng tela sa hapag ay nakalatag na ng maayos. Sa bawat pag-aayos, ramdam ko ang halong kaba at saya. Hindi lang dahil darating si Halia, kundi dahil gusto kong makita niya ang aming simple, ngunit masayang pamumuhay. Aba, mukhang narito na siya. Paul, ikaw na ang magbukas ng pinto. Sige anak, lakad na. Baka naghihintay na sa labas ang bisita mo. Ay, ganda talaga niya, kuya. Panalo ka na talaga. Pag nakuha mo ang matamis niyang oo. Ano ka ba? Manahimik ka nga dyan. Sige na. Tatay! Ako na po magbubukas. Halia, salamat at nakarating ka. Walang anuman, Paul. Salamat sa imbitasyon. Naku, Halia. Tuloy ka. Magandang gabi po. Magandang gabi rin sa'yo, Iha. Halika, umupo ka na muna. Dito ka sa tabi ni Paul. Ayos ah. Parang pamanhiga na yata ito eh. Ben, tumigil ka nga. Pasensya ka na, Halia, ha. Medyo makulit lang tong kapatid ni Paul. Wala po yon. Salamat po sa lahat ng paghahanda. Ang bango ng mga niluto ninyo. Hola po. Ipakilala mo naman ako sa kanya. Lolo Max, si Halia po. Halia, eto ang lolo ko. Si Lolo Max. Siya po ang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko tungkol sa panggagamot. Magandang gabi po, Lolo Max. Magandang gabi rin, Iha. Pamilyar ang presensya mo. Saan ka ba galing? Dayo lang po ako dito. Baka nagkakamali lang po kayo. Hindi. Para bang kilala ko ang presensya Naku, mo. tatay, hindi na po mahalaga yon. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Maigi pa nga. Tara. Tayo na at maghapunan. Habang nagsimula kaming kumain, Miss Amy, unti-unting nabawasan ang tensyon na dala ng tanong ni Lolo. Napansin ko ang pamilya ko, sina Nanay Emma at Tatay Manuel, na nagtatanong kay Halia tungkol sa kanyang buhay. Sabi naman sa kanyang kakulitan ay hindi tumigil sa pagpapatawa. At si Lolo Max, tahimik lang siyang kumakain pero paminsan-minsan ay sumusulyap kay Halia, na para bang may binabasa sa bawat kilos at salita niya. Si Halia sa kabilang banda ay kalmado lang na sumasagot. Malambing ang boses niya, totoo ang mga ngiti. Para bang ang presensya niya ay nagdala ng bagong liwanag sa aming simpleng tahanan. At sa bawat sandali ng hapunan na yon, Miss Amy, mas lalo pang lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi lang dahil sa ganda niya, kundi dahil sa kabutihan at malasakit na nakita ko sa kanyang pagkatao. At sa mga pagkakataong tumitingin siya sa akin, ramdam kong may sinasabi siya. Isang bagay na hindi na ipapahayag sa salita, pero malinaw kong nauunawaan sa puso ko. Halia, masarap ba? Oo, Paul. Napakasarap. Salamat sa inyo. Hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap na lasa ng dahon. Dahon? Para naman tayong kambing yan eh. Manahimik ka nga. Ang ibig sabihin ni Halia, gulay. Oo, gulay nga. Pasensya na. Naku, Iha, mabuti na lang. Napansin kasi ni Paul na mahilig ka raw sa gulay. Opo, mahilig po talaga ako sa gulay. Salamat, Paul. Ang sarap ng luto ninyo. Eto,
Tikman mo rin itong karne. Malambot. Malambot ang pagkakaluto. Anong klaseng ulam po ito? Paborito ni Paul yan. Karne ng baboy na niluto sa gata at atay. Tikman mo, masarap yan. Karne ng baboy? Oo, Iha. Bakit? Hindi ka ba kumakain ng karne? Hindi po talaga. Bakit naman, Iha? Ay, hindi lang baboy ang hindi niya kinakain. Wala siyang kinakain na hayop. Tama ba, Iha? Tama po. Hindi po ako kumakain ng anumang karne. Alam ko na yan eh. Napag-aralan na namin yan sa school. Vegetarian, tama. Okay lang yan, Aliyah. Wala namang problema. Eto, kumuha ka pa ng gulay. Marami kaming niluto para sa lahat. Oo nga, Iha. Pasensya ka na ha. Hindi namin alam. Ayos lang po, Nanay Emma. Pero bakit, Iha? May paniniwala ka ba? Relihiyon ba? Sabi po ng ina ko, hindi dapat sinasaktan ng mga nilalang na may buhay. Ang mga hayop may damdamin din. Nakatira sila sa kalikasan at dapat silang igalang gaya ng tao. Grabe naman yun. Paborito ko pa naman ang karne. Nakaka-conscience ang bigla. At ano naman ang kinakain ng mga kasama mo, Aliyah? Gulay, prutas, at lahat ng biyaya ng kalikasan. Basta walang sinasaktan. Ay, nako. Kung alam lang namin. Pasensya talaga, Iha, ha? Kumuha ka pa. Eto. Maraming salamat po. Ang sarap talaga ng luto ninyo. Habang nagpapatuloy ang hapunan, Miss Amy, tahimik lang akong nakikinig sa kanila. Ang usapan ay umikot na sa mga pagkaing gulay at sa kahalagahan ng pagrespeto sa kalikasan. Si Lolo Max sa kabilang banda ay hindi pa rin tumigil sa pagtitig kay Aliyah at ramdam ko ang bigat sa bawat sulyap niya. Para bang may gusto siyang sabihin, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Pakiramdam ko may alam siya tungkol sa mga sinasabi ni Aliyah. Pero isinantabi ko yon, lalo na pang mapansin ko kung paano siya tumitingin sa mga gulay na nakahain sa harap niya. Parang nagugulat siya na ganoon kasarap ang mga simpleng putahe. Minsan napapapikit siya sandali habang humihinga. Para bang tinatamasa ang amoy bago pa mantikman. Napapangiti ako sa tuwing nakikita ko siyang ganon. Parang isang batang natutuwa sa maliliit na bagay. At sa bawat ngiti ko, ramdam ko ang kaligayahan niya na parang kumakapit din sa akin. Akala ko, Miss Amy, magiging perpekto na ang gabing yun. Pero biglang nagsalita si Lolo Max. Aliyah, Po? pasensya ka na sa aking sasabihin. Hindi ko gustong bastusin ka o pakialaman, pero anong ginagawa mo dito sa mundo ng mga tao? Lolo Max, ano pong ibig ninyong sabihin? Mundo ng mga tao? Bakit, Lo? Ano ba si Aliyah? Diwata? Palibig ka, Ben. Ho? Lolo Max, hindi ko po kayo naiintindihan. Wala po akong masamang intensyon. Nandito lang po ako para makilala si Paul at makisama sa pamilya niya. Sa mundo ng tao, Aliyah, alam ko na kung bakit pamilyar ang presensya mo. Dahil minsan na rin ako nakakilala ng mga kagaya mo. Sigurado ako nakakaiba ka na hindi ka tao. Paano ko malalaman na wala kang dalang kapahamakan? Sandali lang po, Lolo. Ano pong sinasabi ninyo na hindi siya tao? Huwag niyo naman pong takutin si Aliyah. Mabait po siya at wala po siyang masamang intensyon sa pamilya natin. Kaya nga, ang tanong ko ay bakit ka nandito? Hindi ko po talaga kayo naiintindihan, Lolo Max. Pasensya na po. Siguro, mas mabuti kung mauna na muna ako, Paul. Salamat sa masarap na hapunan. Teka sandali, Aliyah. Kararating mo lang ha. Gabi na. Ihahatid na kita. Hindi, Paul. Hindi. Hindi ka sasama kahit saan. Kasama ang babaeng yan. Hindi mo ba nararamdaman ng kakaiba sa kanya?
albularyo ka rin, Paul. Huwag kang magbulag-bulagan dyan. Pasensya na ho, Lolo Max. Hayaan niyo po, hindi na ako babalik muli. Paalam, Paul. Pasensya ka na. Teka sandali. Mabuti pang kang umalis ka na, Halia. At siguraduhin mong hindi ka na babalik. Huwag mo nang gambalain ang buhay ng apo ko. Lo, ano ba yan? Ayos naman kanina. Bakit bigla nyo naman siyang pinaalis ng ganon? Hindi siya normal, Paul. Bakit ba hindi mo nararamdaman? Ay tama na ho. Umalis na si Halia. Huwag na kayo magtalo. Hindi. Pinahiya nyo si Halia, Lolo. Ano bang hindi mo naiintindihan? Sinabi ko na hindi siya tao. Tay, huwag niyo naman pong sigawan ng apo niyo. Alam ko na. Alam ko na kung bakit hindi mo siya nararamdaman. Tumalab sa iyo ang kanyang mahika. Kinukuha na niya ang loob mo, Paul. Ginagayuma ka na niya. At hindi yun tatalab kung hindi buo ang loob mo sa pagiging albularyo. Totoo ba yung kuya? Ayaw mo bang maging albularyo? Hindi ninyo naiintindihan eh. Hindi mo dapat hayaan ang puso mo na malunod sa kakaibang bagay. Dapat ay mag-focus ka sa panggagamot. Matanda na ako, Paul. At kailangan ko na nagpapalit sa akin. Pero hindi ko ho gustong pumalit sa inyo, Lo. Hindi ko po gusto maging albularyo. May iba po akong pangarap. At siyang pangarap na yan ang nagpapabulag sa iyo ngayon. Tignan mo ang sarili mo. Hindi mo man lang makilala kung tao ba o hindi. Ano pa bang gusto ninyo? Kalimutan ko kahit pangarap ko lang. Kahit hindi ko iniisip na iwan ang panggagamot. Mali pa rin. Bawal pa rin. Kailangan mong intindihin na may responsibilidad ka. Hindi mo pwedeng iwan ang lahat dahil lang sa pagkahilig mo sa isang babae o kung ano man. Nung gabing yon, Miss Amy, habang nagsasalita si Lolo Max, pakiramdam ko'y gumuhang lahat sa loob ko. Hindi lang dahil sa bigat ng mga salitang binitawan niya, kundi dahil sa katotohanang inilantad niya na ang pagiging albularyo ko ay hiram lamang at hindi kailanman tunay na akin. Parang binalik sa akin ng tadhana ang desisyong iyon sa pinakamasakit na paraan. Ang simpleng paanyaya na inaakala kong magdadala ng saya ay nauwi sa pagtatalo na kumitil sa init ng aming hapunan. Naramdaman ko noon ang galit at panghihina. Para bang lahat ng pangarap at sakripisyong pinanghawakan ko ay biglang nawala ng saysay. Nakita ko ang pamilya kong kanina'y masaya at tanggap si Halia. Pero matapos ang sinabi ni Lolo, nabalutan sila ng takot at pag-aalinlangan. Hindi ko sila masisisi. Ngunit ang sakit isipin na sa oras na yun, ang tanging nais ko lang ay makita nilang hindi siya masama at mahalaga siya sa akin. Para sa kanila, lalo na kay Lolo Max, isa siyang panganib. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Pinilit ko na lang manahimik, Miss Amy, dahil alam ko kung ano ang nilalaman ng puso ko. Noong mga panahong yon, malinaw sa akin ang trabaho ko bilang albularyo ay hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa pagmamahal sa kalikasan, sa mga nilalang na buhay, at higit sa lahat sa mga taong minahal ko. At kung iyon ang magiging dahilan ng aking kapahamakan, wala akong pinagsisisihan. Dahil nung gabing iyon, si Halia ang naging pananampalataya ko. Lalabas muna ako. Kailangan kong magpahangin. Paul, saan ka pupunta? Huwag mo akong talikuran. Nandito pa tayo. Mag-usap pa tayo. Anak, saglit lang, gabi na. Nay, kailangan ko po muna ng oras para mag-isip. Anak. Masyado nang madilim sa labas. Baka mapahama ka pa. Naiintindihan ko, Tay. Pero kailangan ko ring maintindihan ang sarili ko. Hayaan niyo na po muna ako. Hayaan na po muna natin siya, Tay. Galit si kuya eh. Kailangan niya ng panahon. Nung gabing iyon, Miss Amy, naglakas loob akong lumabas ng bahay at nagulat ako nang makita ko si Halia sa kaparangan. Nakaupo siya sa damuhan, nakatingala sa langit at may nakalatag na malalaking dahon sa tabi niya. Nang mapansin niya ako, agad siyang umiti at tinapik ang pwesto sa tabi niya.
Para bang inaanyayahan niya akong maupo. Nahihiya akong tumanggi matapos ang nangyari sa bahay. Kaya naupo ako sa tabi niya. Malamig at mahinahon ang hangin. May halong bango ang mga halaman sa paligid. At nang tumingala ako, nakita kong puno ng bituin ng langit. Parang bawat isa ay kumikislap na para bang nagbibigay ng kakaibang katahimikan. Ramdam ko noon ang ginhawa. Walang ingay, walang abala. Tanging presensya lang ni Halia ang nakadagdag ng liwanag sa gabi. Tahimik siyang nakaupo. Minsan hinahaplos ang damo at halata sa kilos niya ang pagiging kalmado. Habang magkatabi kami, naisip ko kung gaano ako kaswerte na nandyan siya. Ang malamig na hangin ng kislap ng mga bituin at ang katahimikan ng paligid ay tila bumalot sa amin. Para bang tumigil ang oras. Sa mga sandaling yon, Miss Amy, naramdaman ko ang halong saya, pagkamangha, at tahimik na pananabik na baka may mga darating pang pagkakataon na ganito muli ang maranasan ko kasama si Halia. Ang ganda ng gabi, no? Parang napakatahimik at nakaka-relax. Oo nga. Parang iba rin ang mundo kapag gabi. At punong-puno ng bituin. Tama ka. Pasensya ka na kanina kay Lolo, ha? Alam kong nasira ng gabi mo. Wala yun. Ay, nako. Ang lamig ng simoy ng hangin. Oo nga. Nakakagaan ang pakiramdam. Pero, alam mo, may punto si lolo mo. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba ang kwento tungkol sa Diyosa ng Bangkilan? Diyosa ng Bangkilan? Hindi ko pa yata naririnig yon. Sabi sa kwento, siya ay naninirahan sa mga punong bangkilan. At umiiyak tuwing may pinuputol na puno. Pagkatapos, Para sa kanya, bawat puno ay buhay at may kaluluwa. Kapag pinuputol ito, nadadama niya ang sakit at umiiyak siya. Hindi lahat ng tao nakakaintindi. Kaya madalas natatago siya at tahimik lang. hulaan ko. Isang araw, biglang napuno siya at nagigante. Sabihin natin gano'n na nga. Pero nang akmang paparusahan na niya ang isang tao, bigla niya itong narinig na kinakausap ang puno. Humihingi ng tawad dahil sa ibang taong nanakit sa kanya. At dahil doon, hindi man niya sinasadya, nagustuhan siya ng Diyosa. Anong nangyari? Nagkatuluyan ba sila? Hindi ko alam. Pero siguradong malalaman din natin yun, Paul. Oras na matapos ang kwento. Noong mga sandaling nagsasalita si Halia, Miss Amy, ramdam ko ang bigat at lalim ng bawat salitang binibitawan niya. Ang simpleng kwento na parang alamat ay unti-unting nagiging salamin ng aming sitwasyon. At hindi ko maiwasang maguluhan. Pumasok sa isip ko ang mga tanong. Siya ba ang Diyosa ng Bangkilan? Ito ba ang dahilan kung bakit nag-aalala si Lolo Max? Siya ba talaga ang banta sa kalikasan? Pero hindi ko nagawang itanong dahil sa isang iglap hinawakan niya ang kamay ko. Ang pagdampi ng kamay niya ay parang kuryente na dumaloy sa katawan ko. Bigla na lang naglaho ang lahat ng duda. Takot at pangambang iniwan ni Lolo Max. Sa hawak niyang yon, ramdam ko ang kakaibang init at enerhiya na nagbigay sa akin ng katiyakan. Naligtas ako sa kanyang tabi. Sa ilalim ng katahimikan ng gabi, habang magkahawak kami ng kamay, nakita ko ang sarili ko nakatitig sa kanya. At doon ko naramdaman na siya ay higit pa sa isang simpleng tao. Hindi ko alam kung ano talaga siya. At sa totoo lang wala na akong pakialam. Ang alam ko lang siya ay totoo. At siya ang dahilan kung bakit ang puso ko noon ay puno ng pag-asa. Noong umuwi ako ng bahay, Miss Amy, ramdam ko agad ang bigat sa dibdib. Hindi dahil sa galit o lungkot, kundi dahil sa pagkalito. Bawat hakbang pa uwi ay parang may nagtutulak sa akin na magmadali at hindi mapakali ang buong katawan ko. Dahil paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga sinabi ni Lolo Max. Pero kasabay nito ay mga ngiti at salita ni Halia na tila nagpapawi sa lahat ng pagdududa. Pumasok ako at nakita kong tahimik ang pamilya sa sala.
Ramdam ko ang tensyon pero hindi kami nag-usap. Kaya diretso ako sa kwarto at humiga. At hindi tumahimik ang isip ko. Paulit-ulit ang mga kwento ni Halia. At ang pagdampi ng kanyang kamay para lamang bang panaginip na hindi ako makatulog. Bawat segundo ay tila tumagal ng 1 oras. At pagising ko ng maaga, ang una kong inisip ay siya. Ano kaya ang ginagawa niya? Ayos lang ba siya? Nakatulog kaya siya ng mahimbing? Hindi ko na kinaya ang hindi paggawa. Miss Amy, hindi ako makahagulgol. Hindi ako makakain dahil lahat ng ginagawa at iniisip ko ay siya. Kaya nagdesisyon akong pumunta sa gubat. Sa ilog kung saan madalas ko siyang makita. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa kanya. Kung ano talaga siya at bakit siya nandyan. Dahil ramdam ko sa puso ko na ang desisyon kong yun ay hindi lang magbabago sa buhay ko, kundi pati na rin sa buhay ng pamilya namin. Ngunit naglalakad pa lang ako palabas ng bahay nang biglang dali-daling pumasok sa bakuran namin si Aling Donna at Aling Jenna. Mare! Mare! Oh, anong nangyayari? Bakit tumatakbo pa kayo? Mare! Ay, may mga natagpuan sa ulingan kagabi! Ano natagpuan? Mga patay! Walang lamang loob! Wakwak ang tiyan at nabubuti ang mga mata! Ha? Sino? Anong nangyari? Aba, hindi ko alam. Pero ang sabi-sabi, mga lalaki raw na nagpuputol ng puno sa gubat. Yung magkakapatid ni na Elmo. Sandali. Kailan pa nangyari yan? Ay, kagabi lang po, Lolo Max. Natagpuan ba ang mga bangkay? Ay, opo. Nakakalat sa ulingan. Parang hinagis lang sila doon. Ay, Diyos ko, anong klaseng tao ang gagawa niyan? Sinasabi ko na nga ba? Ay, heto na naman tayo. Noong umalis ako mula sa bahay, Miss Amy, puno ako ng inis at galit dahil hindi ko na kayang makinig sa paulit-ulit na babala at akusasyon ni Lolo Max. Naglakad ako sa gilid ng baryo habang hinihinga ang malamig na hangin. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Hanggang sa mapansin ko sa malayo sa pagitan ng mga puno at anino ng hapon ng isang pamilyar na figura. Si Halia. Lumalakad papasok ng gubat ng tahimik at maingat. Bawat galaw niya ay elegante at may dalang layunin na hindi ko agad mawari. At kahit sa ilalim ng nalalabing liwanag, ramdam ko ang kakaibang aura at misteryosong bumabalot sa kanya. Sandaling yun, nagdesisyon akong sundan siya. Hindi dahil sa galit o sa akusasyon ni Lolo Max, kundi dahil sa kuryosidad at sa matinding pangangailangan maintindihan ang kanyang mundo at ang hiwagang dala niya. Kaya kahit puno ng kaba at bigat ang dibdib ko, sinundan ko ang bawat hakbang niya. Hanggang sa ang gubat ay tila lumalim sa bawat yapak ko. At doon ko naramdaman na papasok na ako sa isang panibagong yugto ng aking buhay. Isang kwento ng panganib, kababalaghan at mga pangyayaring hindi ko kailanman inaasahan. Nandito ka pala, Paul. Halia, alam mo bang sinusundan kita? Oo. Nararamdaman ko ang presensya mo. Paano? Ang puno ng bangkilan. Sinasabi niya sa akin na nandito ka. Ano? Halia, sino ka ba talaga? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Ako ang Diyosa ng bangkilan. Pero, bakit? Bakit mo ginagawa to? Bakit ka nandito? Paul, hindi ako nanlilinlang at hindi ako nagpapabulag. Ang tanging dahilan kung bakit ako ay nandito ay dahil sa'yo. Sa akin? Oo, Paul. Sa'yo. Hindi ko dapat sundin ang aking kapalaran sa mundo ng mga tao. Ngunit, nakita ko sa mga mata mo ang pag-ibig sa kalikasan. At doon ako nagsimulang mahalin ka. Halia. Hindi ako dapat magpakita sa mundo ng mga tao. Ang tungkulin ko ay maging tagapag-alaga ng kagubatan. Pero Halia, bakit may mga namamatay? Hindi normal na may mga bangkay. At alam mong sisisihin ka ng iba. Lalo na ni Lolo.
akong kinalaman dyan. Hindi ako masamang nilalang. Ikaw lang ang pakay ko rito sa mundo, Paul. Pero, Totoo ang sinasabi ko. Wala akong kasalanan. Bigla akong natigilan, Miss Amy. At noon ko naisip na bilang isang albularyo, dapat ay bukas ang isip ko sa mga ganitong bagay. Dapat nauunawaan ko siya. Kaya huminga ako ng malalim at pinilit kong ipakita sa aking mga mata na naniniwala ako sa kanya. Lumapit si Halia at sa hindi ko inaasahan, niyakap niya ako ng mahigpit at maayos. Ramdam ko ang init ng kanyang presensya at may kakaibang kapayapaan na bumalot sa akin. Bago ko pa man maunawaan ang lahat, may banayad siyang bulong na dumampi sa aking pandinig. Mahina, halos pabulong, pero sapat upang guluhin ang aking pakiramdam. Dahan-dahan naramdaman kong nawawala ang aking balanse. Ang paligid ay naging malabo hanggang sa tuluyang bumagsak ang aking malay. At nang dumilat ang aking mga mata, nagulat ako sa lugar na kinaroroonan ko. Nakahiga ako sa isang malapad na higaang yari sa malambot at makukulay na damo. Para bang una na hinabi mismo ng kalikasan. Sa paligid ko ang liwanag ay sumasayaw sa pagitan ng mga dahon. At daang-daang paru-paro ang nagliliparan. Dilaw, asul, at pilak na parang may sariling tugtugin at ritmo sa hangin. Ang mga puno matatayog, nababalot ang mga bulaklak na kumikislap, habang sa ilalim may maliit na ilog na dahan-dahang dumadaloy. Nagbibigay ng tunog na nagpapakalma. Ang hangin ay may halimuyak na mga halamang bago sa aking pang-amoy. Banayad, sariwa, at may kakaunting tamis. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, ramdam ko ang kakaibang enerhiya. Parang bawat dahon, bulaklak at nilalang ay may sariling buhay at pagbate. Halos hindi ko matanggap na ganito kaganda ang tanawin. At pakiramdam ko'y napadpad ako sa isang lugar na hiwalay sa mundong aking kinagisnan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, Miss Amy, habang nababalot ako ng pagkabighani at ginhawa, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Ano ang dahilan kung bakit ako dinala rito ni Halia? At ano nga ba ang balak niya? Halia, nasan ako? Nasa tahanan mo, Paul. Tahanan? Anong ibig mong sabihin? Eto ba ang gubat? Ito ang tunay na gubat. Ang gubat na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Ang gubat kung saan nabubuhay ang mga nilalang na nangangalaga sa kalikasan. Pero, paano? Paano mo ako dinala rito? Dahil naniniwala ka sa akin. Ang pananampalataya mo ang nagbukas ng daan para sa iyo. Dahil sa pagtitiwala mo, nakikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang ganda. Parang isang panaginip. Hindi ito panaginip, Paul. Ito ang mundo ko. Ang mundo ng mga Diyosa at ng mga nilalang na tumatahan sa kalikasan. Halia, ikaw nga talaga ang Diyos ng bangkilan? Oo, Paul. At ang puno ng bangkilan sa labas ay ang aking kaluluwa. Ang bawat hiwa na ginawa ng tao, nadarama ko ang sakit. Kaya hindi ko alam kung paano ko pagtatago sa iyo ang katotohanan. Halia, okay lang. Hindi ako natatakot. Ang mahalaga, alam ko na ang totoo. Pero, bakit mo ako dinala rito? Para makilala mo ako, Paul. Para malaman mo na hindi ako masama. Na ang tanging gusto ko ay protektahan ang kalikasan. At alam kong kailangan mong gumawa ng desisyon. Desisyon? Kailangan mong pumili, Paul. Ang mundo mo o ang mundo ko. Pumili? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Paul, dalawa lang ang pagpipilian mo, Paul. Kung mahal mo ako at gusto mo akong makasama, mananatili ka rito sa mundong to. At ang kaluluwa mo ay mananatili sa akin. Digmaan? Anong ibig mong sabihin? Ina, bakit magkakaroon ng digmaan dahil lang sa amin? Hindi, Paul.
Hindi digmaan ang ibig sabihin ni Ina. Ang ibig niyang sabihin, ito ang kapalit ng pag-ibig ng tao at Diyosa. Ito ang batas ng ating dalawang mundo. Anong kapalit? Anong batas? Dalawa lang ang pagpipilian mo, Paul. Kung mahal mo ko at gusto mong makasama ako, mananatili ka sa mundong to. At ang kaluluwa mo ay mananatili dito sa akin. Ano? Aliyah, hindi kita maintindihan. Ang ibig niyang sabihin, maiiwan dito ang katawan at kaluluwa mo, Paul. Pero ang pamilya mo, iisipin nilang wala ka na. Napatay ka na. Ililibing nila ang isang katawan na gagawin namin magkuka sa'yo para lukuhin sila. Ganito ba ang ginagawa ninyo sa mga nabibiktima ninyo? Aliyah! Ano to? Ito ang likas na batas ng aming mundo. Ang anyo ng tao ay hindi kayang magtagal dito ng walang dahilan. Ang iyong pag-ibig ang magbibigay sa iyo ng bagong anyo. Ang anyong nababagay sa kalikasan. Pero kung aalis ka, Paul, kung babalik ka sa iyong mundo, Sisiguraduhin kong matututo ka ng leksyon, Aliyah. Haliyah, ituloy mo! kung aalis ka, Paul, tutuloyin akong susumpain ni Ina. At panigurado, mamamatay ako sa sakit na walang lunas. Hindi. Hindi totoo to. Paul, ang pag-ibig mo nagbigay sa akin ng lakas. Ang pagpipilian ay sa'yo. Hindi kita pipilitin na manatili. Kahit anong desisyon mo, rerespetuhin ko. Nung gabing ring yon, Miss Amy, tahimik ang paligid. Tanging ang hininga ko at ang matinding pagkabigla ang nag-umigting sa sandali. Nasa isang banda ang pamilya ko. Ang mga pangarap at ang simpleng buhay na sanay akong tahakin. At nasa kabilang banda si Haliyah. Ang pag-ibig na nagbukas sa aking mga mata at nagpakita ng mundong hindi ko inaakalang umiiral. Bigla ako na naig ng mabigat na pakiramdam. Hindi ko na kinaya ang bigat ng pagpipilian na inilatag sa akin. Huminga ako ng malalim pero tila may humaharang sa dibdib ko. At ang dati kong pakiramdam ng kapayapaan at pagkaakit ay napalitan ng kirot na tumagos sa puso. Sa isang iglap bumalik ang lahat. Mga salita ni Lolo Max, ang pag-aalala ng nanay, ang pagtawa ni Ben. At ang pagmamahal nila ay naging parang matalim na balaraw na sumaksak sa puso ko. Naitanong ko sa sarili ko kung ano nga ba ang nagawa ko at bakit ako nauwi sa ganitong sitwasyon. Bilang albularyo, sanay na akong tumanggap ng hindi nakikitang bagay. Pero ang mga nakikita ko noon ay sapat na para tulpin ako. Ang pagpili sa pagitan ng pag-ibig kay Haliyah at ng buhay namin sa mundo ng tao ay naging isang pasaning hindi ko inakala. At sa halip na pag-asa, napalitan iyon ng pait. Ang pag-ibig na inaakala kong sasagot sa lahat ng problema ay nagdulot ng paghihirap sa akin at maaaring maging dahilan ng pagdurusa ng pamilya namin. Gusto kong magsisi at sumigaw. Pero nanahimik lang ako. Puno ako ng emosyon at hindi ko alam kung alin ang pagpipilian. 2 daan ang nakalatag sa harap ko. At pareho silang puno ng sakit at paghihirap. Tama na! Hindi ka isang mortal na uunawain ang aming mundo sa loob lamang ng isang gabi. Sa dami ng nangyayari, magpasalamat ka na nabubuhay ka pa ngayon. Pero, binigyan niyo naman ako ng pagpipilian. Hindi lang yan. Bibigyan din kita ng panugit. Meron kang 5 araw para magdesisyon. 5 araw, Paul, para pumili sa pagitan ng pag-ibig mo sa aking anak at ng buhay mo sa mundo ng mga tao. Pagkatapos ng 5 araw, hindi ka na makakalabas dito! Hindi ka na pwedeng bumalik sa mundo mo. Kapag bumalik ka, sisiguraduhin kong magdurusa ka. Mas masahol pa sa nangyari sa mga lalaking natagpuan doon sa ulingan. Rosso, tama na. Huwag mo siyang takutin. Bakit? Para lang malaman niyang kapangyarihan mo. Ang kapangyarihan ng isang Diyosa na naging bulag sa pag-ibig. Tandaan mo to, Paul. Kung mananatili ka rito at magdududa ka, magdurusa ka.
mas masahol pa sa sakit na mararamdaman mo ngayon. Sandali. Anong kinalaman ninyo sa mga natagpo ang patay? Akala ko wala kang kinalaman dyan, Aliyah. Hindi nga ako. Hindi ako pumapatay ng tao, Paul. Hindi mo alam ang pinasok mo. Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. Umalis na tayo, Rosso. Hayaan natin siyang mag-isip. Paul, pasensya ka na. Pasensya ka na sa pamilya ko. Aliyah, ano bang nangyayari? Bakit kailangan mo pa akong dalhin dito? Alam mong sagot dyan, Paul. Ngayon, ikaw ang tatanungin ko. Mahal mo ba talaga ako, Paul? Dahil kung oo, hindi ka mahihirapang magdesisyon. Hindi kita maintindihan. Bakit hindi na lang natin pigilan ang ating mga sarili? Paul, tandaan mo to. Kapag ang pag-ibig ng isang Diyos na kagaya ko ay nasuklian, hindi na namin mapipigilan ang sarili namin. Naramdaman ko ang pagmamahal mo para sa kalikasan, Paul. At ang pagmamahal na yun ang nagpadama sa akin na hindi ako nag-iisa. Hindi kita ginamitan ng kahit anong mahika para gustuhin ako. Kusang naramdaman mo yun. Ang pag-ibig na yun ang dahilan kung bakit ako nanggugulo sa'yo ngayon dahil hindi ko na makontrol ang sarili ko. At kapag pinili mong umalis, kailangan akong patayin ni Ina. Kung hindi, baka mapahamak ang mundo namin. Dahil susundan kita kahit saan ka magpunta. Hindi. Hindi ko sinasadya to. Pareho lang tayong hindi sinadya ito, Paul. Sadyang mahal lang natin ang isa't isa. Pero hindi ko kayang iwan ang pamilya ko nang ganon-ganon na lang. Pero, Paul, pag nanatili ka rito, hindi mo na kailangang maging albularyo. Hindi ka pipilitin. Tahimik, payak, walang gulo ang buhay dito. Pangako, mas magugustuhan mo to kaysa sa magulo niyong mundo. Hindi ko alam, Aliyah. Nalilito ako. Nang maiwan akong mag-isa, Miss Amy, parang dinurog ako ng katahimikan. Ang mga salita ni Ina, ang banta ni Rosso, at ang malungkot na pag-amin ni Aliyah ay bumubulong sa paligid ng gubat at sinasabayan ng tibok ng puso kong halos sumabog. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang ganda ng lugar na dati nagpapagaan sa akin ay ngayon parang nagpapabigat ng buong balikat ko. At gusto kong sumigaw o tumakbo pero nanigas ang katawan ko. Hanggang marinig ko ang banayad na agos na bahagyang bumabasag sa katahimikan. Sinunod ko ang tunog ng dahan-dahan. Yapak pagkatapos ng yapak. At dinala ko nito sa isang batis na hindi ko inakalang may umiiral. Napakalinaw ng tubig na parang salamin sa ibabaw ng mga makikinang na bato. Sumasayaw ang liwanag ng buwan sa tubig. May maliliwanag na isda na lumalangoy at may mga bulaklak at malambot na lumot sa paligid. Amoy lupa at halaman ng hangin at ang tunog ng umaagos na tubig ay unti-unting nagpagaan sa puso ko. Sandaling yon, Miss Amy, ramdam kong bumalik ang sarili ko. Naalala ko kung bakit ako naging albularyo. At na ang mundong ito ang dapat kong protektahan. At alam kong ang tanging paraan para gawin yun ay manatili at ipaglaban ang lahat ng dapat ipaglaban. Parang pamilyar tong batis na ito, ha. Sandali. Hindi kaya karugdong ito ng ilog namin? Sandali. Mukhang may paparating. Kailangan kong tumago. Rosso, anak. Mag-ingat ka. Masyadong maingay ang ginagawa mo. Baka may makakita sa'yo. At sino na ba na makakakita sa akin, Ina? Ang mortal na yon? Oo. Si Paul. Iba siya sa lahat ng taong nakilala natin. May kakayahan siya dahil albularyo siya. Baka maramdaman niya ang presensya mo rito at malaman pa niya ang tungkol sa'yo. Ano naman kung makita niya ako? Para lang malaman niya kung anong ginagawa ng mortal na yan sa ating mga puno. Ang ginagawa ko ay pag-iiganti para sa ating mundo. Para maramdaman nilang parusa sa pagiging walang puso. Rosso, sapat na yan.
Alam mo ang mga patakaran. Hindi ka pwedeng magpakita sa kanya na ganito ang ginagawa mo. Wala akong pakialam sa mga patakaran nyo. Ang sinasabi ko lang, ang pagmamahal ng kapatid ko sa kanya ay kahinaan. At ang mga mortal na yan, mas gugustuhin kong matikman ang sariwang laman nila kaysa maging isa sa atin. Sinasabi ko sa iyo, mag-ingat ka. Hindi ito ang oras para maging pasaway, Rosso. Huwag kang mag-alala, Ina. Tapos na ako. At kung sakaling makita niya ako at magtanong siya, sasabihin ko sa kanya na ang ginawa ko ay para sa kanya rin. Para kapag naging ganap ng kasama na siya sa atin, alam na niya ang kanyang gagawin dito. Nang manlamig ang katawan ko, ay nagtago ako sa likod ng malaking bato, Miss Amy. Narinig ko lahat ng pinag-uusapan nila Ina at Rosso at parang tumusok sa puso ko ang bawat salita. Ang mga kwento ni Halia na wala siyang kinalaman sa mga bangkay na natagpuan sa ulingan ay unti-unting naglaho. At ang gubat na minahal ko, ang batis na nagbigay sa akin ng pag-asa, bigla akong nakitang bilang pugad ng isang halimaw. Doon ko na unawaan na si Rosso pala ang pumatay kina Elmo at sa iba pang nagpuputol ng puno. Si Rosso ang aswang na ipinagbabantang iwasan ni Lolo Max. Ang nilalang na palihim na sumasagi sa mga panaginip ko. At parang nalunod ako sa katotohanang ang kapatid ni Halia ay kumakain ng laman. Gumuho ang mundo ko sa isang iglap. Ang pag-ibig ko kay Halia ay nagbistulang ilusyon. At ang lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa kanya ay winasak ng katotohanang iyon. Hindi ako makalabas sa pagitan ng dalawang mundong ito. Kung aalis ako, mamamatay si Halia. Kung mananatili ako, mamamatay naman ako sa takot at paghihirap. Lahat ng pagdududa ko ay nagmistulang katotohanan. At noon, sa gitna ng pagod, takot at pagkalito, alam kong kailangan kong pumili sa pagitan ng pag-ibig at buhay. Sa pagitan ng kasinungalingan at katotohanan. Kahit ang katotohanan ay puno ng dugo at sakit. Nang mawala sa paningin ko si Rosso, Miss Amy, naiwan ako nakatago at hindi kumikilos. Hindi humihinga. Biglang nawala ang lahat ng kababalaghan at ganda ng mundong iyon. At napalitan ng takot na dumaloy sa bawat ugat ng katawan ko. Pero nang makasigurado akong wala na siya, dahan-dahan akong lumabas sa taguan at nagpatuloy sa paglalakad na hindi na inaalala kung saan ako aabot. Ang tanging hinangad ko noon ay malaman ang buong katotohanan. Sinundan ko ang batis. At habang papalayo, napansin kong unti-unting nawawala ang kislap ng paligid. Ang mga bulaklak at paru-paro na dati kumikislap ay naglaho. Ang mga puno na nagbimistulang buhay naging karaniwang puno. At sa isang iglap, napalitan ng gulo at pagkasira ang lahat hanggang ang lupa ay tila namatay at ang gubat ay naging wasak. Ang mundong ipinakita sa akin ni Halia ay nagbistulang kasinungalingan. Huminto ako sa gitna ng kaguluhan at nakita ang tanawin ng gubat na sinira ng mga tao. Mga putol na puno, patay na halaman, at hangin na babaho. Nang lumingon ako, Miss Amy, nanigas ang katawan ko na makita ko si Halia. Nakatayo sa likod ko na may mukha ng galit at matang nag-aapoy, ngunit umiiyak din. Bakit, Paul? Bakit? Talaga bang niloko mo lang ako? Hindi mo pala talaga ako gusto. Bakit kailangan mo akong pasahin? Hindi. Hindi kita niloko, Halia. Pero hindi ito tama. Tao ko, Halia. Hindi ako para sa mundo mo. Hayaan mo na lang ako. Hayaan ka? Hindi. Hindi ka para sa mundo ko. O takot ka lang talaga, Paul? Takot ka sa akin? Takot sa nakita mo? Takot ako sa mga bagay na nakita ko, Halia. Pero mas takot ako sa kasinungalingan mo. Hindi ka nagsabi ng totoo sa akin. At ipinahamak mo ako sa pagdadala mo rito. Alin ang kasinungalingan dun, Paul? Hindi naman ako nagsisinungaling sa'yo. Hindi ko naman sinabing tao ako, Paul. Sarili mo lang ang pinaniniwala mo niyan dahil mahal mo ako. Kahit ang lolo mo, sinabi na niya na may kakaiba sa akin. Pero hindi ka naman naniniwala. Dahil may ginagawa ka sa akin, Halia.
Pag nagdududa na ako sa'yo, binabago mo ang isip ko. Ginugulo mo ako. Hindi totoo yan. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Mahal mo ako. Yun ang totoo. Gusto kita, Halia. Totoo yan. Pero hindi pa ganun kalalim para sumama ako sa'yo sa mundo mo. Kagaya ka lang ng iba. Ang mga taong unti-unting pinapatay ang mundo ko. Ikaw naman, ako mismong pinapatay mo. Masasama kayong mga tao. Hindi ko kasalanan kung may mga taong masasama, Halia. Oo, may pakialam ako sa kalikasan. Pero hindi patas na ako ang magdusa para sa kanila. Magdudusa? Ibig mong sabihin, pagdurusa lang ang makakasama mo ko? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Gusto kitang makakasama, Halia. Ngayon lang ako nakaramdam ng matinding paghanga sa isang babae. Pero maawa ka sa akin. Hindi ko iiwan ang pamilya ko para lang sa sarili kong kagustuhan. Hindi ka ba nagsasawa na isang tabi lagi ang sarili mo? Palagi mo silang inuuna. Kung mahal mo ko, ikaw ang mamumuhay kasama ko sa mundo ko, Halia. Hindi problema sa akin kung ano ka pa man. Pero hindi ko kayang manatili sa isang mundo kung saan ang kapatid mo ay kumakain ng tao para lang sa paghihigante. Ano? Anong sinasabi mo? Nakita ko siya. Nakita ko siya, Halia. Nakita ko si Rosso. Anong nakita mo? Nakita ko siyang hila-hila ang isang bangkay. Nakita ko ang tiyan na wakwak. At nakita ko siyang kumakain ng laman ng tao. Siya ang pumapatay sa mga nagkukulang, Halia. Aswang ang kapatid mo at hindi ka nagsasabi ng totoo. Nag-iingat lang siya. Kinagawa niya lang ang kailangan para maprotektahan ang gubat. Ang pumatay ng tao? Ang kumain sa kanila? Hindi tama yan. Hindi ako pwedeng maging bahagi ng mundong ito. Pero mahal mo ako, Paul. Sinasabi mong mahal mo ako. Mahal mo ang kalikasan. Kung mahal mo ang kalikasan, bakit mo iiwan ang Diyos ng bangkilan na nangangalaga sa Kanya? Hindi ako aalis dahil hindi kita mahal. Aalis ako dahil hindi ako pwedeng mabuhay sa mundong puno ng kasinungalingan. Sa mundong ang pag-ibig ay hindi sapat para protektahan ako. Ibig sabihin, wala lang sa iyo kung patayin ako ni Ina. Hindi ko alam, Halia. Pakiramdam ko, tinatakot mo lamang ako. Ano? Nagawa mo nang magsinungaling noon. Nagagawa mo ulit ngayon. Hindi. Hindi ako nagsisinungaling pa, Paul. Totoo ang sinasabi ko. Papatayin ako ni Ina kung pinili mong umalis. Diyosa ka naman, di ba? Bakit hindi ka rin nagiging matapang para sa sarili mo? Ganito pa talaga ang gagawin mo sa akin? Baling-bali, Halia. Nang sandaling sinabi ko yon, Miss Amy, bigat na bigat ang mga balikat ko. Ramdam ko ang sakit sa mga mata niya, ang pagkabigo at ang pagkawala ng pag-asa sa mukha niya. At sa isang iglap, alam ko na tapos na ang lahat. Umatras ako habang nakatitig sa kanya. Hindi iniisip kung saan ako pupunta. Tanging alam ko ay kailangan kong umalis sa mundong yon. Sapagkat ang lahat ng ganda na nakita ko ay nabahira ng kasinungalingan. At hindi ko kayang manatili sa isang lugar kung saan ang pagmamahal ay may malaking kapalit. Sa pag-atras ko, biglang tumama ang katawan ko sa isang matigas na bagay. Nanigas ako at alam kong hindi ito puno. At dahan-dahan akong lumingon upang makita sa dilim ng gubat ang malaking ngisi ni Rosso. Ang kanyang mga matay na nalisik sa galit. At sa isang iglap na wala ang lahat ng aking lakas. Bago pa man ako makapag-isip, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ko. Ramdam ko ang sakit, pagkahilo at ang pagkawala ng paningin ko. At bago ako tuluyang mawala ng malay, narinig ko ang malakas na iyak ni Halia. Kasabay ang galit at mga salita niyang ipinapaabot niya sa kanyang kapatid. Mga tunog na puno ng sakit mula sa kanyang kaluluwa. Habang si Rosso ay nagtatawa ng malakas na dumadaloy sa hangin. At pagkatapos nun, Miss Amy, ay nabalutan na ako ng dilim. Rosso, bakit mo siya sinaktan? Anong ginawa mo? Gumagawa lang ako ng paraan
Aalis na siya. At kapag umalis siya, sisirain niya tayo. Hindi mo ba narinig? Hindi daw siya para sa mundo natin. Hindi! Nalilito lang siya. At kung yun talaga ang pasya niya, wala rin naman ako magagawa. Ginawa ko ng lahat para pigilan siya. Ngayon, kung hindi niya gusto sa piling ko, wala akong magagawa. Napapaliw ka na talaga. Gagawin mo yan para sa tao. Galing siya sa lahi ng masasama at mapang-abuso. Tapos ipagtatanggol mo. Papatayin ka ni Ina kapag umalis siya. Talagang wala lang sa iyo yun para sa tagalupa. Baliw ka na nga. Dahil totoo namang hindi dapat siya magdusa para sa kasalanan ng ibang tao. Hindi ko magagawa na manatili siya sa kanila. Panigurado, ganun din ang mararamdaman niya sa mundo natin. Hindi siya masama, Roso. Mahal niya ako at mahal ko rin siya. Kaya kung saan siya mas panatag, tatanggapin ko. Aliyah, albularyo yung pinagtatanggol mo. Palagay mo ba, pag nakalabas siya, wala siyang gagawing masama sa puno ng bangkilan? Albularyo siya. Kaya niyang talunin ang mga nilalang na kagaya natin. Hindi. Hindi yan totoo. Hindi niya gustong manirahan dito. Oo, pero hindi siya masama. Alam niya ang mga kagaya natin at noon pa man, wala na siyang ginawa sa puno ng bangkilan. Nagmamalaki siya. Ang pag-ibig niya ay isang kahinaan na magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Ginawa ko to para sa iyo, Aliyah. Para maunawaan mo na ang mga tao ay hindi dapat pinagkakatiwalaan. Hindi siya katulad ng mga taong sinasabi mo. Hindi siya masama. Hindi ko akalain ganito kakahina, Aliyah. Nang dahang-dahang bumalik ang aking malay, Miss Amy, na natiling nakapikit ang mga mata ko at ramdam ko ang malambot na damo sa ilalim ko. Ang parehong higaan na ginisingan ko nung una pa akong napadpad sa mundong iyon. Gumising ako sa sakit ng suntok ni Roso sa pisngi ko. Pero hindi iyon na nagpabigat sa dibdib ko. Ang nagpabigat ay narinig kong pagtatalo ni Halia at Roso. Ang boses ni Halia na puno ng galit at ang malamig at mapanukso na tinig ni Roso. Kahit nakapikit, ramdam ko ang bigat na bawat salita nila. Narinig ko si Halia na ipinagtatanggol ako. Sinasabi na hindi ako masama, na mahal niya ako at handa siyang palayain ako sa kabila ng lahat. Bigla tuloy bumalot sa akin ang konsensya ko, Miss Amy. Tinanggihan ko siya at sinabihan ko pa siyang sinungaling. Pero sa kabila ng lahat, ipinagtatanggol pa rin niya ako at ramdam ko ang sakit na dulot ng mga ginawa ko sa kanya. Nang dahang-dahang imulat ko ang aking mga mata, ramdam ko ang papalayong yabag ni Roso. Kaya naman sinalubong ako ng liwanag ng araw sa pagitan ng mga dahon at ang una nakita ko ay ang mukha ni Halia na puno ng pag-aalala. Ang dati kong tingin sa kanya bilang isang diyosa ay napalitan ng pagkakita sa kanya bilang isang nasasaktang babae. Namumula ang mga mata niya, magulo ang buhok at basa pa ang pisngi niya sa luha. Napuno ang puso ko ng bigat at konsensya dahil ipinagtanggol niya ako kahit na sinaktan ko siya. At sa mga sandaling iyon nagdesisyon ako. Hindi ko na siya pwedeng iwan at hindi na ako makakaalis sa mundong ito nang hindi siya kasama. Hindi lang yun. Dahan-dahan kong nauunawaan na nangyari at tinanggap ko rin ang bahagi ng kasalanan ko. Totoo nga na nagustuhan ako ng isang diyosa, pero hindi ko rin maitatangging kusang lumambot ang puso ko para sa kanya. Kahit hindi pa niya ako hinahawakan noon, ay may ibang pakiramdam na sumagi sa akin sa bawat pagbanggit ng pangalan niya. At kahit hindi ako ganap na albularyo, pinag-aralan ko ng mabuti ang itinuro sa akin ni Lolo. Kaya hindi ko rin ganap na napigilan ng sarili kong ilan sa mga nangyari mukhang mahika. Malamang, Miss Amy, puso ko ang naging kalaban ko. Lumipas sa mga araw at hindi ko na mabilang kung gaano katagal kami ni Halia. Hanggang isang araw, nagkabuhay kami. Nagkaanak kami. Ang sanggol na iyon ang naging bunga ng kakaibang kwento namin. Paul, ang ganda-ganda ng anak natin, hindi ba? Oo. Sobra. Kamukhang kamukha mo siya, Aliyah. Masaya ka ba talaga? Sa kabila ng lahat, sa buhay natin dito. Masaya ako, Aliyah. Huwag kang mag-alala sa akin. Ngayong may anak na tayo, kayo na lang ang lagi kong iisipin. Salamat, Paul.
Hindi ko akalaing maririnig ko yan mula sa'yo. Pasensya ka na. Masasanay din ako, lalo na ngayon na may anak na tayo. Tuwing nakikita ko siya, Halia, ramdam ko ang lahat ng pinaghirapan natin. At alam ko na hindi ako nagkamali sa desisyon ko. Paul, sabay nating aalagaan ang anak natin at ipapakita sa kanya ang tunay na kagandahan ng bundong to. Oo, Halia. Gagawin natin yon. Miss Amy, kahit tumango ako sa sinabi ni Halia at ramdam ko ang kaligayahan sa piling niya, may bahagi pa rin sa aking hinahangad ang umuwi. Mas gusto ko pa rin ang simpleng buhay ng tao. Buhay na may suliranin pero may matibay na pakiramdam ng pagiging sarili. Habang lumilipas sa mga araw, lalo lamang lumalalim ang pangungulila ko. Hindi nababawasan ang kagandahan ng gubat ng kapayapaan o ng pagmamahal ni Halia at ng anak namin ng pagkasabi ko sa baryo at sa mga pamilyar na gawain. Sa tuwing tinitingnan ko ang mundong bumabalot sa kanila, gusto kong maranasan muli ang ordinaryong bagay. Ang init ng araw sa muka, ang tawanan ng mga kapitbahay at ang simpleng pakikisalamuha sa pamilya at kaibigan. Alam kong habang tumatagal, tumitindi ang pagnanasa kong umuwi. Kahit puno ng hiwaga at ganda ang buhay dito, nananatiling nananabik ang puso ko sa mundong dati kong ginagalawan. Halia, Rosso, anong ginagawa mo rito? pinatatawag kanina. Ngayon na. Ngayon na. Bakit? Anong nangyayari? Hindi ko alam. Ang mabuti pa, pumunta ka na lang doon habang hindi pa siya galit sa'yo. Dahil sa kabagalan mo. Sandali. Paul, hawakan mo muna ang anak natin. Kailangan ako ni Ina. Sige, akin ang anak natin. Ay, salamat. Tara na, Rosso. Iwan mo na ang mag-ama ko rito. At bakit? Paano kung umalis ang taong ito? At kunin pa ang anak nyo? Ano ba? Sinabi ko na! Tara na! Siguraduhin mo lang tagalupa. Kung hindi, ako mismong pipiraso ng katawan mo. Hindi mo na ako kailangan takutin. Alam ko kung gaano ka kasamang nilalang. Nakakapagtaka kung paano ka naging kapatid ng isang Diyos ang gaya ni Halia. Pinaiinit mo bang ulo ko? Hindi. Gusto ko lang sabihin na hindi ako natatakot sa'yo. Abat, Tara na, Rosso! may araw ka rin sa akin tagalupa. Nang mawala na sa paningin ko si Halia at ang kapatid niyang si Rosso, Miss Amy na natila akong nakatayo doon at hindi ininda ang pagiging mag-isa. Ang tanging ramdam ko ay ang bigat ng sanggol sa aking mga braso. At nang umalis sila, napalitan ng tensyon ng isang mapayapang katahimikan na bumalot sa amin. Tinitigan ko ang sanggol at hindi ko mapigilang humanga sa kanyang kagandahan. Napakaputi niya at kulay blonde ang buhok na halos pareho ng kay Halia. Sandaling ipinikit ko ang mga mata at inilapit ko siya sa dibdib. Pinakinggan ko ang tibok at banayad na hininga niya. At sa sandaling iyon, muntik na ako maiyak dahil ramdam ko na normal siya. Isang ganap na tao. Hindi isang halimaw tulad ng tiyuhin niya. Wala sa kanya ang pagkawalang puso ni Rosso. At ang anak ko ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Pero kasabay ng tuwa ay sumulpot ang takot. Dahil sa pagiging tao niya, alam kong hindi siya babagay sa mundong ito. Habang lumalaki. At ganun din ang nararamdaman niya kagaya ng paghahanap ko noon ng paraan para makabalik sa mundong kinabibilangan ko. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari yun. Karapat-dapat ang anak ko sa isang normal na buhay. Sa tahanan na may pamilya at kaibigan. At sa isang buhay na hindi puno ng takot at kababalaghan. Kaya nilakasan ko ang loob ko. Umusal ako ng panalangin para gabayan kami ng Diyos. At biglang tumakbo patungo sa batis at tinahakik ko hanggang sa dulo. Nang sa wakas ay narating ko ang ilog, alam kong nakalabas na kami. Madilim ang gabi noon, Miss Amy. Pero ginabayan kami ng buwan hanggang sa makarating kami sa bahay at agad akong kumatok. Sabihin mo sa akin ngayon, Paul. Anong nangyari sa'yo? Kinuha po ako ni Halia, Lo. At patawad po na hindi ako nakabalik agad. Hindi ko rin kayang iwan ang anak namin ni Halia. Kaya dinala ko siya. Kuya, natatakot naman ako sa'yo eh. Paano kayo
magkakaanak ni Halea ng ganong kabilis? 3 araw ka lang nawala. 3 araw? Hindi. Matagal akong nawala. Maniwala kayo sa akin. Pero anak, totoong 3 araw ka palang nawawala. Kaya imposible nga na anak mo yan. Anak, kung ano ba nang nagawa mo, sabihin mo sa amin para matulungan ka namin. Masama na kumukuha ka ng anak ng kung sino-sino. Ano? Anak ko siya. Hindi ko siya kinuha lang kung kanino. Anak namin siya ni Halea. Pakiusap. Pakinggan niyo naman ako. Pero kuya, Alam ko ang sinasabi ko, Lolo Max. Tandang-tanda ko pa ang lahat ng nangyari. Maniwala po kayo sa akin. Paul anak, maupo ka muna. Huminga ka muna ng malalim. 3 araw ka lang na nawala. Ang buong baryo ay nag-aalala na sa iyo. Pero totoo ang sinasabi ko. Naniniwala ako sa iyo, iho. Malamang ay nadala ka sa mundo ng mga elemento ng Diyosa ng Bangkilad. Naniniwala ako sa iyo dahil nakita ko sa mga mata mo na mahal mo ang sanggol na hawak mo ngayon. Opo, Lolo. Anak ko siya. Malamang ay naloko ka ni Halea, Paul. O sadyang iba ang takbo ng mundo nila sa atin. Patawad po. Sana'y nakinig na lang ako sa inyo noon, Lolo. Wala kang dapat ikahigi ng pasensya, Apo. Hindi mo ito kasalanan, Paul. Gawain ng isang Diyosa ang mang-akit ng lalaki. At kapag nangyari yon, wala kang kontrol. Maswerte ka at nakatakas ka pa. Kung hindi, makukulong ka na lang sa mundo nila. Pero Lo, may pakiramdam ako na susunod sila. Si Halea, may kapatid siyang aswang. Siya ang pumatay sa mga mag-uuling. Aswang? Lo, ano gagawin natin? Paano kung pumunta yun dito? Haharapin natin siya. Paano kung ibigay na lang natin ng sanggol? Ano? Total, malamang yan ang habol niya sa atin. Napapaliw ka na ba? Anak ko ang sanggol na ito. At hindi siya masama. Tao siya kagaya ko. Pero anak, walang maniniwala na anak mo siya. Baka mapahamak pa tayo o siya dahil sa ibang tao na hindi maniniwala. Wala akong pakialam sa isipin ng ibang tao. Anak ko siya. At hindi ko siya ibabalik sa mundo na yon. Kung ganon, maghanda kayo. Paniguradong babalikan tayo ng Diyosa at ng aswang na yon. Diyos ko, Itay, anong gagawin natin? Maghanda kayo ng asin bilang panlaban sa aswang. Pati na rin ng tubig na may bendisyon at palaspas. Bilis, Ben! Ikuha mo rin ng insenso at kamanyag, Emmanuel. Maglagay ng goma sa likod ng bahay para maitaboy ang iba pang masasamang elemento. Opo, Itay. Maganda kayo. Paniguradong hindi sila titigil hanggat hindi makuha ang gusto nila. Nang lalo pang lumalim ang gabi, Miss Amy, lalo ring bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Nasa isang sulok ako noon, yakap ang aking anak, habang dinig ko ang bawat kilos ng aking pamilya sa paghahanda sa pagdating ng mga hindi namin kauri. Ang bawat kalos ko sa labas, bawat pag-ugong ng hangin ay nagpapabilis sa tibok ng puso ko. Kahit sinabi ko noon sa kanila na hindi ako natatakot, ang totoo takot na takot ako para sa buhay ng anak ko. Sa pagitan ng mapayapang katahimikan ng gabi, bigla akong naramdaman ng pagdagundong sa labas. Hindi ito malakas, ngunit sapat na para maramdaman ko ang panginginig ng lupa sa ilalim ng aming bahay. Kinilabutan ako, palapit ang tunog, at kasabay nito umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagbulala sa gabi. Hindi nagtagal, isang napakalakas na pagsabog ang pumuno sa hangin at lumipad ang aming pinto. Nagkalat sa loob ng bahay ang mga piraso ng kahoy. Sa mismong pintuan nakatayo si Rosso. Malaki ang katawan niya at puno ng galit. Ang tinig niya ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Puno ng kasamaan ang mukha niya at nanilisik na pulang apoy ang mga mata niya. Nakatingin siya sa akin at ramdam ko ang apoy ng galit at matinding pagnanasa sa mga titig niya. Niyakap ko ang anak ko na mahigpit. At sa sandaling iyon, alam ko na wala na kaming matatakbuhan. Ang demonyo ay nasa pintuan.
lumabas ka. Ibalik mo ang anak ni Aliyah. Kung hindi, sisirain ko ang buong baryong ito. Hindi ninyo kauri ang anak ko. Hindi siya nababagay sa mundo ninyo. At sino ka para magsabi sa akin yan? Isang mortal na nagtatago sa dilim. Isang mortal na mapangahas. Na niloko ng paulit-ulit. Ang Diyosa ng Bangkilan. Makasalanan ka, Paul. Dapat ka lang naparusahan! Tao ako. Oo. Pero hindi ko kayang tiisin lang na mabuhay ang anak ko sa mundo ninyo. Kahit na nabibilang siya sa mundo namin. Magaling! Magaling! Alam mo ba kung anong nangyayari ngayon kay Aliyah? Galit siya at umiiyak sa katayuan mo. Hindi mo lang sa basta niloko. Inilayo mo pa sa kanya ang kanyang anak. Kung gusto niya lang ang makasama kami, bakit hindi siya ang manirahan dito? Kaya ko naman siyang alagaan at tanggapin. Kaya naman naming mabuhay ng normal. Masyado kang tuso, Paul. Ang kagaya mo ay hindi nababagay sa mga Diyosa ng Bangkilan. Katulad ng kapatid ko. Sa tingin mo ba, hindi ko kayang sirain ang pamilya mo sa isang iglap? Masyado mo akong ginagalit! Hindi ka maaaring manatili rito, aswang. Bumalik ka sa gubat. Alam ko kung sino ka. At alam ko ang iyong kalikasan. Hindi ka nababagay sa mundong ito. Oh, isang matandang albularyo. Sa tingin mo, ang iyong mga walang kwentang tubig ay gagala sa akin? Ang mga taong katulad mo ang dahilan kung bakit nagdurusa kami. Ang mga taong kagaya mo ang dahilan kung bakit nawawala ang gubat. Ang mga taong katulad nyo, lahat ang dahilan kung bakit kinakain ko sila sa galit. Umalis ka rito, Rosso. Hindi ka namin kinatatakutan. Tigilan mo lang anak ko. Palayain mo na siya. Niloko nyo lang siya at minanipula. Kayo ang mga masasama. Hindi nyo ako kinatatakutan. Kung ganon, bakit nanginginig ang mga boses nyo? Bakit hindi nyo ako kayang harapin? At anong alam mo sa kasalanang ginawa ng anak mo sa kapatid ko, ha? Inay! Binatang lalaki. Paano kung ikaw na lang ang dalhin ko kay Aliyah? Mukhang magkamukha naman kayo ni Paul. At mukhang mabilis kang mahikayat. Tama. Walang alam sa pagiging albularyo. Malinis ang isa. Ano? Teka sandali. Anong kinalaman ko dyan? Lolo, kuya! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako, kuya! Hayop ka! Bitiwan mong kapatid ko! Ako harapin mo ang aswang ka! Nay, hawakan mo po munang anak ko. Pakiusap. Akin na anak, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Salamat po. Sa tingin mo, mahihigitan mo ang isang aswang? Maling-mali ka. Baka nakakalimutan mo na pagkain ang tingin ko sa'yo. Matagal pa naman akong tigil na matikman ang sariwa mong laman, Paul. Isa ka lang sinungaling na aswang. Ginagamit mo lang ang gubat para maging dahilan sa mga masasamang bagay na ginagawa mo. Ako? Sinungaling? Ang buong baryo nyo ang sinungaling. Sinasabi nila na mahal nilang kalikasan. Pero bakit nila ito sinisira? Hindi ko kailangang makonsensya dahil ang mga tao ay walang pakialam sa kalikasan. Apo, kailangan mong harapin ang isang yan. Hindi ka niya titigilan, Paul. Mabuti na matatala mo yan, matandang albularyo. Dahil ang apo mo ay kinasusog naman ko. Masyado niyang niloko ang kapatid ko sa pag-ibig niyang walang laman at mapalinlang. Wala kang karapatan na magsalita ng masama sa anak ko. Umalis ka rito at huwag mo na kaming gambalain. Huwag mong kinagatungan ang kasamaan ng ama mo.
Talaga nga naman, ang mga tao ay walang silbi. Ginagawa lang nila ang gusto nila at hindi nila iniisip kung ano ang epekto ng kanilang ginagawa sa mundo. Kuya! Tulungan mo ako! Ang sakit! At mas lalo mo yung sasakit kung hindi sasamang kapatid mo sa akin. Ngayon, Paul, pumili ka! Ikaw o ang kapatid mo! Inay! Ayoko po sumama sa kanya! Baka kainin niya ako, Nay! Bitawan mo siya! Diyos ko! Anak ko! Ang huling mga salita ni Rosso noon ay nagpatahimik sa buong bahay. Sa isang iglap, napalitan ng tensyon na bumabalot sa hangin ng isang nakakatakot na katahimikan. Lahat ng tingin ay nakatutok kay Rosso, na noon ay nakahawak sa liig ni Ben. Natakot na ang pamilya ko, Miss Amy. Nag-aalala sila sa akin at sa kalagayan ng aking kapatid. Biglang nagbago ang lahat. Hindi na lang siya humawak kay Ben. Bigla niyang ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Mula sa kanyang katawan at likuran, unti-unting lumabas ang matigas at kaliskis na buntot. Nakakatakot ang tunog ng paglabas nito. Parang pagkalas ng mga buto at laman. Hindi na lang siya lalaki. Siya ay naging isang halimaw. Nanilisik na pula ang mga mata niya at ang ngiti niya ay parang ngiti ng demonyo. Hinubad niya ang buntot at agad na ipinulupot kay Ben. Mahigpit, parang ahas na umiikot sa biktima nito. Naririnig ko ang sakit sa boses ni Ben. Ang paghingi niya ng tulong at ang pagmamakaawa niya. Nagsisigawan ang aming ina sa takot. Humanda ang tatay ko sa pagkuha ng kanyang sandata at ang lolo ko ay nagdarasal. Ngunit wala akong nakitang makakatulong. Tama na! Bitawan mo ang kapatid ko! Sige, ako na lang! Ako na lang ang kunin mo! Ganon! Sa wakas, naging matalino ka rin, Paul. Akala ko, ipaglalaban mo ang pamilya mo hanggang sa uli. Huwag mo lang saktan ang kapatid ko at huwag mong gagalawin ang anak ko. Wala siyang kasalanan. Kung kailangan mo ako, sige! Ako na lang! Pangako, hindi na ako tatakas muli. Marunong naman akong tumupad sa usapan, Paul. Kung hindi, ikaw sana ang nakalaan sa sikmura ko. Sandali ako! Ayos lang po, Lolo. Anak, paano ang sanggol? Inay tao po siya. Hindi po siya mabubuhay ng normal kung isasama ko siya. Alagaan niyo po siya. Pakiusap. Diyos ko! Anak ko! Nang dahang-dahang binitawan ni Rosso ang kapatid ko, Miss Amy. Pakiramdam ko ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Mahina siyang bumagsak sa lupa. Puno ng luha habang humihikbi at nagsisigaw sa takot. Hindi ko siya maabot. Hindi ko siya matulungan. Ang tanging nagawa ko lang ay tumayo at hintayin ang aking kapalaran. Biglang bumalot sa akin ng matinding takot. Parang isang anino na sumusunod sa bawat galaw ko. Ang tingin ni Rosso sa akin noon ay puno ng kasamaan at pagnanasa. Sa bawat hakbang niya papalapit, ramdam ko ang lamig ng hangin na dumadali sa paligid. Lumapit siya. At sa bawat kilos niya naramdaman ko ang takot na bumabalot sa katawan ko. Hinawakan niya ako ng mahigpit. Walang lumaban at walang nagsalita. Biglang humangin ng malakas, Miss Amy. Lumipad ang mga dahon at ang alikabok sa lupa ay umikot sa himpapawid. Bumalot ang hangin sa amin at sa isang iglap nawala si Rosso. Sa gitna ng dilim narinig ko ang malakas na iyak. Hindi galing sa amin. Nang tumingin ako nakita ko ang isang babae. Umiiyak at ang mga mata niya ay nanlilisik na pula. Si Halia. Ang kanyang mukha ay basa sa luha at ang apoy sa kanyang mga mata ay sumusunog sa kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, lumabas siya at niyakap ako ng mahigpit. Rosso! Tama na! Bitawan mo siya! Tigilan mo na ang lahat ng to! Tama na! Hindi pa ako nagsisimula, Halia. Ang mortal na ito, sinira niya ang lahat. Sinira niya ang mundo natin! Hindi! Hindi siya ang sumira sa mundo natin! Ang mga tao, may kakayahan silang magbago! Kapatid ko,
Hindi ko rin gusto na sinasaktan mo sila at pinapatay ng walang habas. Pakiusap, naniniwala akong kaya mong magbago. Magbago? Bakit? Para sa isang mortal, ang mga tao ay walang silbi. Isang sakit na dapat alisin. Hindi! Hindi, Rosso! Hindi sila sakit! Naiintindihan ko, may ilan sa kanila na hindi nababagay sa atin, pero hindi lahat! Pinahihina ka talaga ng pag-ibig mo sa kanila. Halia! Siguro nga mahina ako. Pero Rosso, sinasaktan mo rin ako sa ginagawa mo ngayon. Importante siya sa akin. Huwag mo siyang pilitin. Ilang beses ko nang ginawa yon, pero wala itong magandang resulta. Pakiusap. Tama na. Hindi! Kung magbubulag-bulagan ka, Paul, hindi na ako magtitiis. Papatayin na lang kita! Hindi! Kung gagawin mo yan, ako ang makakalaban mo! Tingnan natin ngayon, Aliyah! Masyado ka ng lapastangan! Nang biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak, Miss Amy, nanigas ang buong katawan ko. Agad kong napagtanto na si Halia at Rosso ang naglalaban. Mula sa kinatatayuan ko, nakita ko ang marahas na pakikipaglaban ni Rosso. Ang bawat galaw niya ay puno ng galit. At ang bawat suntok ay walang awa. Ngunit si Halia, iba siya. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay nagpapalabas ng puwersang hindi nakikita, na nagpapahinto sa bawat suntok ni Rosso. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit hindi sa galit, kundi sa determinasyon. Habang nagpapatuloy ang kanilang laban, ramdam ko na para bang hindi ako nababagay sa mundong iyon. Sa isang iglap, Miss Amy, nagbago ang lahat. Isang mabilis na pag-ikot ni Halia ang naglagay sa kanya sa likuran ni Rosso. Hindi na siya kumumpas ng kamay. Sa halip, lumapit siya sa tenga ng kanyang kapatid at bumulong. Hindi ko narinig ang kanyang sinabi. Ngunit sa sandaling iyon, naging parang manika na nawalan ng buhay ang katawan ni Rosso. Umagsak siya sa lupa. At ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatirik na parang halimaw na nawalan ng kaluluwa. Natapos ang labanan. Sa katahimikan, tanging aking humihingal na paghinga ang naririnig. Nanigas pa rin ang buong katawan ko sa takot. Nakatitig ako kay Halia. At siya rin ay nakatitig sa akin. Ang isip ko ay puno ng katanungan. Matapos ang lahat ang aking pagtakas at ang pagkuha sa aming anak, ano na ang gagawin niya sa akin? Hindi ko maiwasan ang takot na baka ako naman ang isunod niya. Baka ako ang paparusahan. Ngunit sa halip na sumigaw o magpakita ng galit, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat, na parang natatakot siyang bigla akong mawala. Nang nasa harap na siya, dahan-dahan siyang yumuko at hinawakan ng aking pisngi. Hindi malamig ang kanyang mga kamay, Miss Amy, kundi puno ng init. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa pisngi niya at tumama sa aking kamay na humahawak sa aming anak. Ang kanyang mga mata ay nanilisik, ngunit hindi sa galit, kundi sa matinding kalungkutan. Paul, Patawad. Patawad, Aliyah. Patawad sa lahat ng ginawa ko. Patawad dahil umalis ako. Dahil sa takot ko. Patawad. Ilang beses na kitang tinalikuran. wala kang dapat ipagpatawad, Paul. Naiintindihan kong iniisip mo lang ang anak natin. Pero, nasaktan kita ng paulit-ulit. Maiintindihan ko kung magagalit ka sa akin. Kung paparusahan mo ko. Hindi, Paul. Hindi ko magagawa yun. Dahil mahal kita. Mahal ko kayong dalawa. At alam ko sa mundong ito, ligtas ang anak natin. Dito siya magiging masaya at mabubuhay ng normal. Gusto kong lumaki siya na maraming karanasan at matutunan ng tibay ng buhay. Pero paano ka, Halia? Kaya kong sarili ko. Hindi ako mawawala sa tabi ninyo. Gagabayan ko siya palagi. Huwag ka mag-alala. Pag lumaki siya, susubukan kong ipaintindi sa kanya ang lahat. Hindi na mahal ko. Ang mahalaga sa kanya ay alagaan mo siya. At huwag mo siyang hayaang malungkot.
Mahal na mahal ko kayong dalawa. Pero kailangan ka rin niya. Mas kailangan niya ang tahimik at normal na buhay. Tao siya, Paul. Hindi dapat niya isipin na naiiba siya. Alam kong pareho nating hindi gusto yun. Mahal kita, Aliyah. Patawarin mo ko. Dahil hindi ganun katibay ang pagmamahal ko noon para manatili sa tabi mo. Hindi, Paul. Hindi ibig sabihin no na hindi mo na ako mahal ng lubos. Minsan, ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagpapalaya. At ito ang kwento natin. Dito na po nagtatapos ang kakaibang kwento ng aking pag-ibig, Miss Amy. Hindi man ito madaling tanggapin ng iba, naiintindihan ko. Pero sino ba naman ang makakapagsabi ng buong katotohanan tungkol sa anak ko? Ang patunay sa kwento namin ng kanyang ina, ang Diyosa ng Bangkilan. Ngayon po, Miss Amy, 16 years old na ang anak kong si Mariel. Graduating na siya sa senior high school sa kursong Humanities and Social Sciences. Ang sabi niya sa akin, pangarap niya maging guro balang araw. Maganda siya, makinis ang balat at kahawig ng kanyang ina. Tila ba may kislap sa kanyang mga mata na nagpapaalala sa akin kay Halia. Normal na kaming nabubuhay ngayon. May mga araw ng kasiyahan at simpleng pamumuhay kahit alam kong may kaunting lungkot siya tungkol sa kanyang ina. Na noon ay akala niya namatay dahil sa panganganak. Ngunit tuwing nakikita ko siyang masaya, hindi ko mapigilang matuwa. Parang muling nabuhay sa kanyang pagkatao ang bahagi ng ina niya na masayahin, mapagmahal, at maunawain. Ako naman, Miss Amy, ay naging mahusay na albularyo. Lahat ng natutunan ko mula sa aking lolo at sa aking mga karanasan ay aking ipinagpatuloy. Hindi man po ito may tuturing na masayang pagtatapos ng kwento ko. Ito ang realidad ng buhay. Hindi naman maaaring ipilit ang mga bagay na hindi na akma. Ang importante, Miss Amy, ay kahit saan man naroon si Halia, siya pa rin ang laman ng puso ko. At alam kong ganun din siya sa akin. Dahil ramdam ko ang presensya niya sa aking tabi. Mahirap, Miss Amy, pero natutunan kong masanay sa katahimikan ng buhay ng aming anak. Ngayon, Miss Amy, nagpapasalamat ako sa inyo at sa channel na to dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na maibahagi ang kwento ng pag-ibig ng isang albularyo at ng Diyosa ng Bangkilan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pakikinig. More power po sa inyong channel. Para sa mga listeners ng bagong channel na ito, palagay niyo ba ay tama ang naging desisyon naming ilihim ang lahat sa aking anak at piliin ang buhay na normal para sa kanya? Masasabi ba itong pagiging makasarili? Kung matatawag ang ginawa namin pag-iwan kay Halia sa kanyang mundo. Ilagay niyo po ang inyong mga sagot sa comment section at babasahin ko po iyan. Maraming salamat po sa pakikibahagi.